So are we ready for the word today? Are we excited for the word? Amen. So, I'm so glad to be back and I would like to testify of the goodness of the Lord. Pero, unahin ko muna yung message, sa bandang huli na po yung testimony ko na napakadami. So, hopefully magkasya. But today's message is entitled, By Faith Alone. Sabihin nga natin lahat, By Faith Alone. And this still comes from the book of Romans, no? Nasa chapter 4 na po tayo of the book of Romans. And just to have a short review, last time, nagturo po ako last time, July 28. Ayan, July 28. Tama ba? July 28? Tama. Tama, no? Okay. So we learned about true righteousness. And true righteousness is received by faith in Christ alone, no? And natutunan natin na may false righteousness din po. Ano po yun? Nakabase sa sarili mong gawa. Pero ang true righteousness ay nakabase sa natapos na gawa ni Kristo, no? And we learned that true righteousness, again, is by faith alone, in Christ alone, and His finished work, and not through any of our works. Otherwise, pag sa sarili nyo nakabase yan, hindi po totoong righteousness yan. So maski mabuti yung ginagawa mo, pero dyan mo binabase ang iyong katuwiran, yan po ay false righteousness. And then, last week, Zach taught about Jesus plus nothing. Wala na kayo idadagdag kay Jesus pa. Si Jesus ay sapat na, sobra-sobra pa. Amen? So, marami po tayo natutunan. Kaya, faith in Jesus alone lang po talaga ang kinakailangan. No? Tayo ay naging matuwid, tayo ay naligtas, tayo ay magiging victorious sa ating buhay by faith in Christ alone. At maging sa ating mga bagay-bagay na natatanggap, alam niyo po ba, by faith in Christ alone lang din po yan. Hindi nyo tinatrabaho dapat yan. Hindi nyo binabayaran ng Diyos ng mga mabubuting gawa para pagbigyan kayo. No? So, yan po ang matututunan natin. And I would like to clarify about the word manifest. Kasi na-manifest po ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Now, the reason kung bakit ko po kina-clarify yung word na manifest. Sabihin natin lahat, manifest. Kasi ginagamit to ng New Age ngayon. Alam niyo yung mga taong sasabihin, I thank the universe that I am, here in showbiz, something like that. So sasabihin nila, I thank the universe, no? So hindi na nila binabanggit ang Diyos. And these are people who are in the New Age cult talaga yan kulto yan Kaya lang, tingin lang nila it's a kind of thinking, no? And usong-usong ngayon to, and they make use of the word manifest, no? And wag po tayong ma-conscious na ginagamit din natin yung manifest. Ang totoo, nauna po ang Bible sa paggamit ng word na manifest. Alright? So, sila po ang nanggaya ng word na manifest. And this is how they use manifest. I-visualize nila isang bagay hanggang mangyari. Uulit-ulitin nila yan sa sarili nila hanggang mangyari. No? I heard in TikTok, there was this lady na gustong-gusto niya makita isang singer. So ang ginawa niya, visualize niya. Sabi niya, gusto ko siyang makita dito sa coffee shop na ito. So ulit-ulit niya yon, minanifest niya, in-affirm niya, makikita ko siya dito, makikita ko siya dito. Alright? And after 2 hours, aba!
dumating nga yung singer at nagkita sila. So sinabi niya sa singer, alam mo ba, minanifest ko to Talagang visualize ko para mangyari to. So, ganun po ang gamit nila. So, saan galing lahat yung pangyayari? Yun po ay galing sa visualization nila, sa pagsasalita nila, sa affirmation nila. Galing lahat sa kanila yon. So yun po ang paggamit ng New Age manifest. Pero para sa ating pong believers, hindi galing sa sarili nating lakas, galing sa visualization or affirmation. It is because of the finished work of Jesus Christ. Ginawa na lahat ni Kristo, pinaniniwalaan na lang natin, kaya natin sinasabi. Okay? For example, masakit ang iyong katawan, pero ang sasabihin mo, magaling na ako dahil si Kristo ay may latay sa kanyang katawan, kaya ako'y magaling na. Alright? Si Jesus ay naghirap sa krus ng Kalbaryo, kaya ako ay mayaman na. Amen? So that is the right kind of manifestation. We speak because we believe. Hindi natin pinangyayari at ino-originate sa sarili nating lakas ang pangyayari ng mga bagay, kundi sa natapos na gawa ni Kristo Jesus. Amen? So that is the big difference na ginagawa ng New Age at ginagawa nating mga believers of Jesus Christ. So there's nothing wrong with using the word manifest. Okay? Even in the story of Jesus, kung saan pinagaling niya isang bulag. Remember, he spat on the ground and then gumawa siya ng clay. Gaano kaya kadaming spat yun, para makagawa ka ng clay. At tapos nilagay yon sa mata ng bulag. At pagkatapos pinaghugas siya sa Siloam, sa pool of Siloam. And siya po ay nakakita. Ang sabi ni Jesus doon, nag-manifest ang glory ng Diyos sa buhay ng bulag. So there's nothing wrong with the word manifest. Makikita niyo yan all around the Bible. Alright? And nagmamanifest o nare-reveal ang glory ng Diyos. Nagmamanifest, nare-reveal ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Maliwanag? So it's okay to use the word manifest, you who believe in the Lord Jesus Christ, at alam mo ang source ng pinanggagalingan ng manifestation. Amen po ba? So, having that being clear, let's continue. Okay? So, kung sa mundo, ang paraan para ikaw'y makatanggap sa kaban ng yaman ng mundo ay pera, sa pamamagitan ng pera at sa pamamagitan ng iyong lakas, ibahin nyo pagdating sa Christian life. Sa Christian life po natin, hindi pera. Letter P din, pero hindi pera. Alright? For you to be able to reveal or experience or manifest the good things that God has prepared for you, letrang P din, pero hindi pera. Ano po to? Pananampalataya. Sabihin natin lahat, pananampalataya. At ito ay pananampalataya kay Kristo Jesus. Alright? Only believe. Only by faith in Christ Jesus. Okay? So, babasahin ko po yung text natin. This time, unahin ko po sa Tagalog. O, diba? Natutuwa na ako sa Tagalog. So, Roma 4:1. Basahin po natin. Sabi po dito, tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung itinuring siya ng Diyos na matuwid or righteous dahil sa mga nagawa niya, may ipagmamalaki sana siya. Ngunit, wala siyang maipagmamalaki o maipagmalaki sa patingin ng Diyos. Ano ang sinabi ng kasulatan or ng scripture? Ito daw po ang sabi. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, dahil saan? Dahil sumampalataya siya sa Diyos, siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Ang ibinibigay sa taong gumagawa or those who work ay hindi itinuturing na kaloob. Hindi na yan libre, hindi na yan biyaya, kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa,
kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Okay? So napakalinaw po kung paano po naging matuwid or righteous si Abraham, it is because of faith. And not only that, alam niyo bang napakayaman ni Abraham? Sino nakakaalam? Sobrang yaman ni Abraham. Sino nakakaalam? Taas ang kamay? Walang may alam. Ayun, marami. 3, 4, 5. Napakayaman. Basahin niyo po sa Genesis 15. Napakayaman po niya. Pero alam niyo po bang ginamit niya? Faith alone. Alright? Hindi siya nagtrabaho para dyan. Hindi niya kinayod yan. No? Ito po'y dahil sa pananampalataya niya sa Diyos. So, whether it be spiritual or material, in the kingdom of God, it is only by faith alone. Alright? Kung mundo, kailangan mong pera, kailangan mong kayurin, takbo dito, takbo doon, trabaho doon. Alright? Sa spiritual world or in the kingdom of God, only by faith. Sabihin natin lahat, only by faith. Manampalataya ka lang. Hindi ko sinasabing hindi ka na magtatrabaho. Siyempre, lahat nagtatrabaho. Amen? Kailangan nagtatrabaho. Pero yung natatanggap nyo sa trabaho nyo, wages lang yan. Kabayaran yan ng trabaho nyo. Pero habang nagtatrabaho ka, nananampalataya ka sa Diyos, alam nyo mangyayari, meron pang ibang biyayang binibigay ang Diyos. Amen? Bigla na lang mapopromote ka. Bigla na may magbibigay sa iyo ng pagkain dito, gamit dito, pabor dito, pabor doon. Yun po ay galing sa Diyos dahil sa pananampalataya natin. Okay? So, walang bayad. Sabihin mo sa katabi mo, walang bayad. Old covenant pa lamang po, wala nang bayad talaga. Ang lahat ng galing sa Diyos, walang bayad. Mas lalo na sa new covenant. Because the new covenant that we belong in is a better covenant. Amen po ba? Pero pakita ko muna sa inyo yung sa Old Testament or sa Old Covenant. At dito po, nire-reveal, libre ang lahat. Basta panggaling po sa Diyos. No? And this is also a prophecy to all of us. Isaiah 55 verse 1. Ang sabi dito, ho, ho, ho. Malapit na ang Pasko. Ho, sabi ganyan. Tinatawag lang attention natin. Everyone who thirsts. Right? Sa lahat ng nauuhaw, come to the waters. And you who have no money, come, buy, and eat. Alam niyo, nabasa ko ito nung, paano ka bibili? Wala ka namang pera. Now, water here represents something that is necessity. It's a necessity. Right? Tama po ba? We cannot live without water. Amen? Pwede walang food, pero ang water, hindi ka magtatagal. Kailangan natin ng tubig. Okay? So, sabi dito, you who have no money, come, buy and eat. So, paano yun? Sabi pa, yes, come, buy wine and milk. Now, wine here represents hindi mo necessity to, hindi to needful, pwede ka mabuhay na walang wine, tama? So this is something about your wants. Something expensive, something that is not necessary. Hindi mo kailangan, pero gusto mo lang. Okay? And how about milk? No? Milk is protein, source of energy, source of, para sa muscles natin yan, no? So, grow ka dyan. Ayan. So, sabi dito, yes, come, buy wine and milk, maski hindi necessity to, without money and without price. Walang presyo. Okay? So, how will you buy without money? Ang sagot, by faith alone. Amen? So noong pa man, libre na ang lahat, manampalataya ka lamang sa ating Diyos. Okay? So ang kalakalad dito, by faith alone. Sabihin natin lahat, by faith alone. So ang currency, faith. Kung punta kayo saan ba? Sa China ba yung yen? Japan. Japan, ang yen, at sa Pilipinas ay peso, sa Amerika ay dolyar. Yun po ang currency. Sa Kingdom of God, faith ang currency. Amen?
you can buy without money because you will buy by faith. Matatanggap natin lahat by faith. Alright? So, New Covenant people, we are enjoying everything for free. Sabihin natin lahat, libre. Libre, hindi dahil walang value. Libre, hindi dahil mumurahin. Alright? In fact, precious po ng ating natatanggap galing sa ating Diyos. For example, joy. Kagalakan. Napakamamahalin yan, hindi nyo mabibilihan sa suking tindahan. Amen po ba? How about peace? Di ba? Hindi mo mabibili yan sa lahat ng SM. Sabi na, they have it all? No. They don't have peace. Hindi yan nasa sa storage room nila. Wala. Alright? Only God can give you the true peace. Amen? Ano pa? Salvation, kapatawaran, kaginhawaan, kagalingan ng katawan. Alright? Only God will provide all these things. So, napaka-valuable to mga ito. Hindi sila free dahil cheap o mumurahin. Sila po ay free dahil may nagbayad na. Sabihin natin lahat, may nagbayad na. Alright? At walang iba, unang-una, kundi ang ating Diyos Ama. Ang ibinigay niya ay ang kanyang bugtong na anak para bayaran ang ating mga sala. And then the Son Himself gave His own life, gave His own blood to pay so that everything comes for free. Sabihin natin ulit, libre! Sinong gusto ng libre? Amen! Lahat libre sa kaharian ng Diyos. Lahat libre po matatanggap natin. No? So free for all to receive. But how? Ito na nga yung tanong. Paano mo matatanggap yan? Sabihin natin lahat, by faith alone. Pananampalataya lang. Hindi lang yung mga spiritual na bagay, pati po physical na bagay. Again, ulitin ko po sa inyo, si Abraham po, napakayaman. Did you know, sa sobra niyang yaman, pinayaman siya ng Diyos Sa sobra niyang yaman, pati yung pamangkin niya, si Lot, ang yaman din. Sobra nilang yaman, sa isang napakalaking lugar, kailangan sila maghiwalay ng landas. Sabi sa kanya ni Abraham, ikaw sa Tondo, ako sa Cavite. Naghiwalay sila ng landas. Alam niyo bakit? Nag-aaway na po yung mga tao nila. Dahil yung mga hayop nila, yung mga animals nila, nagsasama sa sobrang dami, yun po ang yaman nun Yung mga herds nila, di ba? Nagsasama po at lagi silang nag-aaway. So they have to part ways because they were prosperous. Okay? At itong prosperity na to, natanggap ni Abraham hindi dahil sa kanyang mabuting gawa. Kasi kung babalikan niyo yung ginawa niya, nagsinungaling pa nga siya Hindi ko sinabi magsinungaling kayo. Pero hindi ho nakabase sa kanyang mabuting gawa. Kaya niya natanggap ang yaman. He actually lied about his wife. No? So, it is by faith alone that Abraham became rich. So rich. Okay? So not only salvation para kay Abraham, na by faith, not only was he made righteous by faith, what made him rich was also by faith, and even his victories were by faith. Alam niyo po bang victorious si Abraham sa lahat ng bakbakan, sa lahat ng battles niya? By faith yon. Paano mo ng pastora, by faith ay may laban? Talagang by faith. Hindi siya lumakad sa by sight. Kasi ang kalaban niya, 4 na kingdoms. Tapos ang tao niya, 300 men lang. Siya yung original na movie na 300. Sino nakapanood nun? 300? Oh, siya yung original niyan. 300, hindi ho soldiers. 300 herdsmen, taga-putol ng damo, taga-alaga ng baka. Yun po ang trabaho ng mga yon. Pero natalo nung 300 niya yung 4 kingdoms. How? By faith. Kasi kung hindi by faith yon, sabi niya, Lord, talo na kami. 300 lang kami, tapos sila, puro sila sundalo. Hindi siya by sight lumakad, by faith alone. Amen? So, you want victories? By faith alone. You want material things? By faith alone. Amen?
Praise God. So as we look into the story of Abraham, makikita po natin kung paano pinangyari ng Diyos yan sa buhay niya. And then we will see how we operate by faith as well. Now, basahin naman natin para sa mga Inglesera dyan, yung English ng Romans 4:1-8. Okay? Baka may nag-i-English dyan, di kayo nagtatagalog. Let's read again. Ang sabi dito, what then shall we say that Abraham, our father, has found according to the flesh? Ano natagpuan niya? Ano na-discover niya? Na maski pala sa flesh, lumalakad tayo sa flesh. Amen? Lahat tayo may katawan? You walk by faith and not by sight. You receive your salvation by faith. You receive righteousness by faith. Even riches by faith. Okay? So, ang babanggitin lang natin about his justification, no? Sabi dito, for if Abraham was justified or made righteous by works, he has something to boast about. Pwede niya ipagyabang yan, but not before God. For what does the scripture say? Abraham, what? Believed God. Yun lang. Yun lang ginawa niya. Believed God, and it was accounted to him for righteousness. Ginawa na kagad siyang tuwid. Now sabi dito, now to him who works. Ano ba ibig sabihin niya, pastor? Hindi na mag-work? Hindi, mag-work ka pa rin. Magtrabaho ka, kung teacher ka, magturo ka, kung doktor ka, magdoktor ka, kung driver ka, mag-drive ka. Gawin mo pa rin ang trabaho mo. Hindi itong works na binabanggit dito. Yung works dito, Lord, nag-pray ako mahaba kanina. O siguro naman, sasagutin mo na yung prayer request ko. Lord, nagbasa ako ng 3 chapters today. Done deal na, Lord, yung hinihiling ko sa inyo, done deal na. Binabayaran natin yung biyaya niya, yung mga prayer request natin through works. Yun po ang binabanggit dito. You are not supposed to do that. Now, kaya ko po binabanggit to kasi matagal na panahon, itinuro po sa atin, gumawa ka na mabuti, gagawin ka na mabuti ng Diyos. Amen? Sa relihiyon po, yan ang itinuro sa atin. Kailangan muna gumawa ka na mabuti para gawan ka na mabuti ng Diyos. So, I know in this church, kahit papano, natanggal na yan, yung mga weeds na yan sa isip natin. Pero minsan may natitira pang ugat-ugat. Kaya minsan may tumutubo pa. At minsan gusto natin bayaran si Lord. Lord, nag-pray naman ako eh. Please, Lord, sagutin mo yung prayer ko. Okay? Please, Lord, gawin mo na. Yung mga ganyan. So, tinatry natin bayaran. You cannot pay for something that is already paid. Binayaran na ni Kristo lahat ng matatanggap mo sa buhay, huwag mo nang bayaran. Ano na lang gagawin ko? Panampalatayaan mo na lang. Amen? It is such an insult to the blood of Jesus Christ that you try to pay it with your works when it's already paid. Biro nyo, dugo niya pinambayad, tapos pinipilit mong bayaran ng pagbabasa mo ng 3 chapters a day? Hindi ba insulto yon? Samantalang binayaran niya ng dugo niya, namatay siya para matanggap natin ang lahat. Tapos binabayaran natin ng kung ano-ano. Hindi po yon ang gustong ma-realize natin ng Panginoon. Ang gusto niya maintindihan natin is that it's not by works. Alright? You just need to believe. Amen po ba? So sabi po dito, but to him who does not work. Hindi ko sinasabi maging tamad kayo Ibig sabihin, huwag nyo lang bayaran yung mga biyaya ng Diyos. To him who does not work but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Just as, tingnan nyo to, si David sa sobrang mangha niya, sa treatment para sa atin mga New Covenant believers, he prophesied this. Sabi ni David, just as David also describes the blessedness of the man. Sabi mo, I'm the man. Yung blessedness natin, nabangha si David. The blessedness of the man of whom or to whom God imputes righteousness apart from works. Hiwalay sa gawa. Bakit? Kasi noon, mako-consider ka lang righteous sa panahon nila David kapag gumawa ka na mabuti. Gumawa ka mabuti, ito blessing mo. Gumawa ka na masama, itong curse sa'yo. Noon, ang kalakaran, ganon. Kaya tuwang-tuwa si David, meron palang ganon.
Maski hindi sila gumagawa ng mabuti, i-impute sa kanilang righteousness. Manghang-mangha si David. Sabi niya, hindi ko alam yun kasi hindi yun ang treatment sa kanila. Under the law, you have to do good so that God will do good to you. You do bad, you'll be cursed. Diba? So, blessed are those, sabi niya, whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Kasi sa kanila nun, hindi sila basta pinapatawad. Mag-alay ka muna ng tupa, mag-alay ka muna ng hayop, tsaka kita patatawarin. Kaya manghang-mangha si David. Sabi niya, blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Hindi ibinibilang ang kasalanan sa kanila. Bakit? Ba't ganun mangha si David? Kasi sa kanila, bilang ang kasalanan nila. Bawat sala mo, babayaran mo. Okay? Kaya sabi niya, blessed na blessed kayo. And these words are for you and me. Sabi mo sa katabi mo, blessed na blessed ka. Yes. Alam niyo, hindi natin nararamdaman masyado yung difference eh. Pero kung galing ka dati doon, tapos ngayon, hindi na ini-impute ang kasalanan, sabi mo talaga, grabe, blessed na blessed ako. Okay? So, gaya po ng mga heroes of faith, sila po ay nakatanggap ng katuwiran dahil sa pananampalataya sa Diyos tulad natin. Sabihin natin lahat, by faith alone, in Christ alone, Jesus plus nothing. Amen? So, yun po ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Hindi mo kailangang pagtrabahuhan, magtiwala ka lang sa Kanya. Okay? So, ganun din po sila Moses, sila Joshua, sila David. Pag may magtatanong po sa inyo, paano ba sila naligtas? Kung tayo ay faith in Jesus, tayo naligtas, how about them? Hindi ho sila iba sa atin. Do you know that they also got saved by faith in Jesus? Papatunayan ko po sa inyo. Bakit, Pastora? Wala naman si Jesus pa ng panahon ni Moses, Wala pa siya nung panahon ni Abraham. Nandun na siya. Papakita ko po sa inyo. Okay? Now, bago ko po explain yon, alam ko yung iba sasabihin nila, hindi Pastora, kaya naligtas si Abraham kasi nag-alay siya nung anak niya, si Isaac. Di ba papatayin niyang ganyan? Tapos pinigilan lang siya ng anghel o nakita tuloy ng Diyos na talagang sumusunod siya. Hindi po. Nauna muna ang pananampalataya niya sa Diyos. Kaya niya ginawa yon. By faith, he offered Isaac. Okay? So any works after getting saved are just proof or evidence that you are saved. Okay? Works are also results or fruit of the salvation that you have received. So yung ginawa po ni Abraham na ganon, na pag-alay ng anak niya, it is because he already had faith. Nauna yung pananampalataya bago niya ginawa ang pag-alay niya sa kanyang anak. No? So no works or none of our works are involved. Sabihin natin ulit, only believe. Okay? So balikan natin yon. Sabi ko sa inyo, Abraham believed God or Abraham believed in Jesus kaya siya naligtas. Okay? Tandaan natin, who is the Word of God? Sino? Jesus. Okay? Pakita ko po sa inyo na si Jesus po ang pinaniwalaan nila. Genesis 15:1. Ang sabi po dito, after these things, the word of the Lord came to Abraham. Sino ang word of the Lord? Jesus. At naniwala si Abraham sa salita. Okay? So the word of the Lord came to Abraham in a vision saying, do not be afraid, Abraham. I am your shield and your exceedingly great reward. Sino ang nagsasalita? Si Jesus. So let me enrich your Bible reading. Kada nagbabasa kayo sa Old Testament, alright? At nakita niyo yung mga katagang word of the Lord. The word of the Lord came to Moses. The word of the Lord came to David. Tandaan niyo, si Jesus yon. Si Jesus yon na nangungusap. Abraham believed the word of God. And the word of God or the word of the Lord is none other than
Jesus. Patunayan ko po na nandun na si Jesus. Okay? John 1:1 to 2. Alam nyo to. In the beginning was the Word. And the Word was with God. Nasa beginning pa lang ha. And the Word was God. He, the Word, was in the beginning with God. So all this time, every time you read, the Word of the Lord came to this person. Si Jesus yun. So the Word of the Lord came in a vision. That was Jesus who talked to Abram. And Abram believed Jesus. Kaya siya naligtas. Kaya siya naging righteous. Amen po ba? Tulad natin ngayon. Amen! So, yan po. It will enhance your reading every time you read the Bible. Okay? So, Abraham believed he is the father of many nations. Kaya nangyari sa buhay niya. Alam niyo po ba, kayo ay patotoo na totoo ang sinabi ng Diyos. Tayo ay resulta. Tayo ay mga anak ni Abraham. Kabahagi tayo ng many nations na yon. So Abraham believed God. Look at Genesis 17 verse 5. Sabi po dito, and pakinggan nyo po, this is Jesus talking to him. Tingnan nyo tingnan yung mga clues Sabi dito, no longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham. For I have made you a father of many nations. Okay? So nangungusap na naman po ang salita sa kanya. Mamaya po makikita nyo si Jesus yan Okay? Pero ang gusto kong makita nyo ngayon is, I have made you. Hindi sinabing, I will make you. This is the faith speaking. Tingnan nyo, ito operation ng faith I have made you a father of many nations. Tanong, may anak na ba siya nung sinabi ito ni Lord sa kanya? Wala pa. Wala pa siyang Ishmael, wala pa siyang Isaac, wala pang nation from Abraham. Pero dun pa man, sinabi na kagad ng Diyos, I have made you a father of many nations. So ano po makikita natin dito? We can see that faith speaks those things which are not as though they were. Kaya sa buhay natin, pag wala kang pera, ang sasabihin mo, wala akong pera, pero mayaman na ako kay Kristo Jesus. Amen? May masakit sa iyong katawan, pero sasabihin mo, masakit ang aking katawan, pero dahil sa latay ni Kristo, magaling na ako. Amen? You say what you want to say. You say according to what the Word of God says, according to the finished work of Jesus, and you manifest it in your life. Yun ang tamang manifestation. Amen po ba? Yun po ang tamang manifestation. Now, you know what? Kaninang umaga, pinos ako ni Lord. And He wanted me to read the whole context. Binasa ko po, only to find out, may flash news po si Lord sa atin. As you all know, yung ongoing war ng Israel and Palestine. Tama? Aware tayo lahat? Aware lahat? Okay. Now, the Lord wanted me to read the whole of 6 to 9 pa, in Genesis 17 as a flash news. Because itong nangyayari na war na parang ayaw nila mag-ceasefire, sometimes hindi na maintindihan ng Kristiyano. And sometimes it leads them to think, bakit gano'n ang Israel? Tapos ganito ginagawa nila. May mga nababalitaan tayo, may mga rape, may mga nangre-rape pa daw yung mga Israelites, yung mga Israeli. And then tuloy-tuloy pa rin yung pambobomba nila. Bakit ganon? So, I need to read this to you because you need to know that God made a covenant with Abraham. Kasama to sa pangako ng Diyos. Pakinggan nyo Sabi niya, again, this is Genesis 17. Pagkatapos niyang sabihin, you are no longer Abram, you will be called Abraham. Ito po ang sumunod. Sabi niya kay Abraham, I will make you exceedingly fruitful. Napaka-fruitful po ng Israel, di ba? And I will make nations of you, and kings shall come from you, and I will establish my covenant between me and you. Tayong dalawa,
Abraham, at yung descendants mo. May covenant ako sa kanila. After you in their generations. For an everlasting covenant. Sabihin natin lahat, everlasting. Walang patid to. Tuloy-tuloy itong agreement natin to. Itong covenant ko sa inyo. To be God to you, Abraham, and your descendants after you. Also, ito pakinggan nyo, ito na ang issue. Also, I give to you, Abraham, and your descendants, Israel, after you, the land. Sabihin natin lahat, the land. The land in which you are a stranger, all the land of Canaan. Sabihin natin lahat, Canaan. Ito po yung promised land. As an everlasting possession. Sabihin natin lahat, everlasting. Sa kanila yan, forever. Hindi pwedeng mapunta sa iba yan. Alright? Sa kanila yan. And I will be their God. And God said to Abraham, as for you, you shall keep my covenant. O, i-keep mo tong covenant. Tandaan mo, sa inyo yan. Everlasting possession nyo yan. You and your descendants after you throughout their generation. Okay? What is Canaan today? Canaan encompasses Israel, the West Bank, and Gaza. Alam niyo yung Gaza? Kung saan ngayon may gera. Kung saan nakatira ang Palestine. Actually, that belong to Israel talaga. Kaya lang dahil magulo nga itong Palestinians, pinatira nila, pumayag na sila, sa Gaza sila tumira. Yun ang pagkakamali nila. Hindi na dapat pinatira. Alam nyo naman ang Israel, ginawa na nila yun noon pa sa mga Amalekites no? Pinatira din nila sa kanila yan. So naging kaaway din nila. So itong mga Palestinians, dapat hindi nila talaga pinatitira sa Gaza. Kaya lang, politika, alam nyo na, may mga pressure from some countries. So napilitan silang ibigay ang Gaza dito sa Palestinian. Hindi naman sa Palestinian yan Sa kanila yan, according to what we read, na ito ay everlasting possession nila. Kanila talaga yan. Kaya kung ipinagpapatuloy ng Israel na i-annihilate yung mga tao dyan, palayasin lahat yan at hindi sila titigil, intindihin natin. Because that is the covenant that God made with Abraham and his descendants. So what am I saying? We stand with Israel. Yes, war is ugly. Talagang marami namamatay. Talagang marami nasasaktan. Hindi natin gusto yan. But we still stand by Israel. Amen? So I'm saying this because some people don't understand this. Hindi nila alam, pangako ito ng Diyos. So kung talagang aalisin nila ang Gaza dyan, mga tao sa Gaza, tama lang yon. Because that is their land. Kaya nga po nagkaroon ng October 7 kasi pinayagan nilang tumira yung mga yan dyan. Hindi naman sila dapat dyan. Ang alam lang po ng mga tao, maski yung mga nagpo-protesta sa saan-saan, ay political at saka historical. Yun lang. Pero scriptural, wala silang alam. But let that not be you, believers. You should know the covenant that God made with Abraham and his descendants at kasama na tayo sa nasyon under Abraham. Amen? Kasi ang tendency, pag hindi nyo alam ito scripturally, then maaawa na lang kayo sa mga taong namamatay. Sobra naman sila, pinapatay nila maski bata. It's war. Ganyan talaga ang gera. Hindi natin gusto yan. Siyempre, sino ba gusto may namamatay na bata, may nare-rape ng mga babae? No? Hindi mo naman check lahat ng sundalo. But this is war. War in Israel. And they need to secure lahat ng sinabi ng Diyos sa kanila na pag-aari nila. Sila lang dapat dyan. Kaya lang, pinayagan nila But now they're correcting this. Alam nila, they can no longer allow these people to stay in their territory. Okay? So kung magpatuloy man sila at ayaw nila ng ceasefire because they are not willing to have a ceasefire, intindihin natin, karapatan nila, teritoryo nila yan. Amen po ba?
Okay, you have to know it scripturally. Otherwise, maaawa kayo sa mga taong namamatay at kakampihan nyo na ang Palestinian. Not you, Christians. You should know scripturally the covenant of God. Amen? Okay, so that's news flash. Bonus lang po yan. Libre yan. Okay, so God have made Abraham father of many nations. Done deal na. Okay? So, that is how faith works. Yun ang gusto kong paintindi sa inyo. Meron ba kayong gusto? Okay? Wala akong pera ngayon, pastor. Wag yan ang sabihin mo. Sabi mo, the Lord will provide for me. May provision na ako galing sa Panginoon. Yun ang sabihin mo. Don't speak what you don't have. Speak what God has provided for you. Amen po ba? Amen. You speak those things which are not as though they were. Why? Just like God. God operated in faith and it came to pass. Kayo mismo ay pruweba that the Father of nations, nagkaroon ng maraming anak, damay po tayo doon. Okay? Look at Romans 4:17. Sabi dito, as it is written, I have made you, ito na yung si Jesus, papakita ko si Jesus. I have made you a father of many nations in the presence of Him. So hindi siya yon. In the presence of Him whom Abraham believed. Sino? God. So sino nagsasalita? Sino nagsasalita? Jesus. Sabi niya, in the presence of God, si Abraham naniwala sa Diyos. Okay? So this is Jesus speaking here. Makikita niyo po yan. Who gives life to the dead, sabi niya, and calls those things, sabay-sabay, ready? Call those things which do not exist as though they did. Amen. Gusto niyo magkaroon ng sariling bahay? Huwag niyo sabihin, wala pa rin akong bahay. Sabihin mo, may bahay na ako sa pangalan ni Jesus. Amen? May sarili na akong tahanan sa pangalan ni Jesus. Call those things which are not. Wala pa eh. Wala ka pang bakod, wala ka pang lupa. Pero call those things which are not as though they were. May bahay na ako. Amen? Parang hindi kayo naniniwala. Amen? Yon. Okay. So, ganun po ang operation of faith. Okay? The Lord is teaching us, wala pang anak si Abraham. Ito pa, napaka-imposible pang magkaanak siya. 75 years old, manganganak pa ba yun? Yung asawa niya na nanganak, 90 years old. Dalaga pa si Lola. Nagkaanak pa. Tuyot na po ang kanyang bahay bata. Against all odds, if you will speak by faith, you shall have what you speak. Yan ang operation by faith. Yan ang manifestation the right way, based on the Word of God, based on the finished work of Jesus Christ, our Lord and Savior. Come on, give Him the praise. Amen! Exciting to! Kasi yung wala, hindi mo kailangang pagdusaan. Pwede kang mag-rejoice. Sabihin mo ang ginawa ni Kristo para sa'yo. Mahirap lang ako. Mali! Sinungaling ka. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, hindi ka na mahirap. Ikaw ay pinayaman na ng ating Panginoon. Di ba para ako nagsisinungaling, no, pastora? Wala naman talaga akong pera. Hindi mo lang alam ang katotohanan na ginawa ni Kristo. Mas sinungaling ka pa nga pag sinabi mong mahirap lang ako. May kausap pa ba ako? Dahil ang sinabi sa salita ng Diyos, for you know the grace of our Lord Jesus Christ. He was rich, yet for your sakes, He became poor, so that at His poverty, you might be rich. So nangyari na po ba na siya'y naging mahirap sa krus ng Kalbaryo? Yes. So nangyari na din ba na kayo'y mayaman na? Yes. Amen? You have to believe the truth. Pastora, parang hindi ko masabi. Gusto ko sabihin, lumalabas sa ilong ko. Okay? Pag lumalabas sa ilong mo, ibig sabihin, kulang ka sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. May sagot po dyan. Meron pong medisina para dyan. Makinig at makinig ng salita ng Diyos. Faith rises, alright? And when faith rises, you begin to speak coming from your heart. Whatever fills your heart, yun po ang sasabihin nyo. Kung puro TikTok ang ginagawa nyong pakikinig,
TikTok din ang lalabas sa bibig nyo. Amen? Kung puro chismis ang pinakikinggan nyo, hala, chismis din ang lalabas sa bibig nyo. Pero kung puro salita ng Diyos ang pinakikinggan nyo, salita din ng Diyos ang sasabihin mo. Amen! Come on, bless Him. That's the truth. Kaya itong ginagawa nyo ngayon, mabuti ito para sa inyo. It is all for you. God wants you to speak it out because you believe it. Right? And just like what He did to Abraham, yung Abraham naging Abraham, ibig sabihin, father of many nations ka na. So kada naririnig yung pangalan niya, ang tawag sa kanya, tayo rinig natin, Abraham. Pero si Abraham, ang rinig niya sa kanilang lingwahe, Father of many nations, kakain na. Father of many nations, tawag ka ni Sarah. Father of many nations, matulog ka na. Yun po ang naririnig niya. So kung ano man ang kulang sa buhay nyo, ideklara nyo ang kabaliktaran. Okay? Ano? Malusog na ako. Ano pa? Matangos na ilong ko. Ay, tumatangos yan. Yung pamangkin ko, tumangos ang ilong. Kakasabi namin, tumangos ang ilong mo. Totoo yan, walang biro. It is the truth. Okay? At hindi po yan manifesting the cultic way. This is manifesting the Bible way. Amen? So, lumalabas sa bibig ang iyong pinaniniwalaan. So, ang tanong, ano ang pinaniniwalaan mo? Kung puro yung sinasabi lang sa TikTok, yun din ang lalabas sa bibig mo. Ang dami-daming knowledge yan sa TikTok. But you know what? It's all man's knowledge. Man's wisdom lang yan. Meron namang Word of God. Yun ang ating gawin. Amen po ba? So this is how good God is. He wants everything for us to receive freely. Walang bayad. Halimbawa, may pila dito, 1,000,000, matatanggap mo, gawin mo lang to 10 bagay. At dito naman sa kabila, 1,000,000 din, matatanggap mo, manampalataya ka lang. Saan kayo pipila? Dito, syempre, di ba? Mananampalataya ka lang, pero nakakapagtaka ang tao. Hindi lang basta parang kulang sa akin yung pananampalataya. May gusto pa silang gawin. Okay? Take it from the Word of God. It's only by faith in Christ Jesus sa Kanyang natapos na gawa. Amen? So, only believe, and when you believe, you actually receive. Sa Bible po, pag ginagamit po yung receive, it is actually equivalent to believing. Di ba sabi? Whosoever receives Him shall be given the right to become children of God. Actually, yung receiving doon is when you believe. So believing is tantamount to receiving. The moment you believe is the moment you received. Pastora, ba't wala pa? Naniwala ako kay Lord, bibigyan niya akong pera. Ba't wala pa? Nandiyan na yan. Perfect timing na lang. Yun ang totoo. Alam niyo, pag hindi po sa perfect timing, sayang lang eh. Tapon lang eh, kung saan-saan mo nagagamit. No? Gusto mo ng kotse, wala ka namang garahe. Teka muna, pag-garahe ka muna. Diba? Minsan may gusto tayo, hindi pa dapat. Parang bata lang, diba? Batang maliit, gusto ng scooter. Ang gagawin mo sa scooter? Minsan hindi pa talaga tama ang panahon. So, everything that we need in life, whether spiritual, physical, has already been given to us. Right? Nasa atin na ang lahat. Paniniwalaan mo na lang at iyong magmamanifest sa buhay mo. Amen? Makikita mo yan sa buhay mo. Faith is the substance of things hoped for. Meron ba kayong inaasahan? Oo, pastora. May faith ka ba? Meron, pastora. O, nasa iyo na yun. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang ba yun? Oo, basta may faith ka to believe in what Jesus Christ has provided, nasa iyo na yun. The moment you ask is the moment you have it. When you ask by faith, not by doubt, yung iba say, Lord, bibigay mo kaya? Hindi yun prayer of faith. Lord, salamat, ibinigay mo na sa akin. Yan ang prayer of faith. The moment you believe by faith, you receive it by faith, was the moment you already have it. Amen. The evidence of things not seen, ang faith po. Hindi mo pa nakikita yung kotse mo, pero ang ebidensya mo na magkakaroon ka ng kotse ay yung pananampalataya mo.
So ganun ka-precious ang pananampalataya. May pananampalataya ka ba? Parang mahina. May pananampalataya ka ba? Amen. Kung wala, makinig at makinig ng salita ng Diyos. Amen? Because faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So, I said all that so that I can also share my praise report. So, as you all know, I went on a 2-week vacation to Europe. Yan po ay 25 years ago, prayer request na namin ni Pastor Mike. Alam yan ni Eden. Noon pa yan. And hindi naman kami masyadong gigil pumunta dyan. Kasi malayo-layo rin. Tsaka alam namin, mahal pumunta dyan. So, it was a long time desire, but we believed. We declared it, no? Makakapunta kami. And, I actually forgot about it. But yung dalawa ko pong kasama na kaklase, isa po doon taga Seattle, magkaklase po kami sa UST, no? Yung isa taga Seattle, USA, yung isa naman taga London, kaya doon kami nakatira sa bahay niya, libre. Ayan. Kaya tuwan-tuwa kami. Doon kami sa bahay niya. So, lagi sila taon-taon umuwi sa Pilipinas, tapos nagpapasyal kami. Sabi nila, lagi na lang tayo sa Pilipinas, ibang lugar naman. Sabi nga yan, o saan? O dito naman sa London. O di natuloy-tuloy kami. Umuuna ako, maski wala pa akong budget. O okay, sabi ko. Okay? So inayos ang visa, etc., etc. And then, sabi ko, Lord, provide for this. Amen. Thank you, Lord. And lo and behold, natuwa po ako because when I checked yung pension po ni Pastor Mike, siyempre naiipon yon, hindi ko po ginagastos. Okay? Pagtingin ko, wow! Pwede na akong magbiyahe sa Europe. It was an all expenses paid, especially provided, of course, by our Father God, pero through the pension of Pastor Mike. Come on, bless the Lord. Ang mahal sa Europe, ang tubig, 95 pesos. Di ba? Parang ayaw mo na uminom, kaya lang uhaw ka naman. Kaya pag umaalis kami, tap water please. Ayun, galing sa gripo yon. Malinis naman ang tubig nila galing gripo. So, either hot water or cold water, okay na kami. Ang mahal kasi. Yung mga bottled, ang mahal. No? So anyway, ang dami pong favor. And I just want to share this to make a point. Okay, sukdulang biyaya talaga. From the line going to the airport, alam niyo yung ang haba ng linya, biglang nakakat yung line, yung nasa harapan mo, dito na daw kayo yung first two. Yung mga ganong klase. Sabi ko, thank you, Lord. Ang binanggit ko at binigkas ko at the start of the trip is this: the Lord is my shepherd, I shall not want. He will lead me to green pastures. He will make me lie down in green pastures and will lead me to still waters. Yun lagi ang dinideclare ko, no? Kasi first time ko lang po magbiyahe na mag-isa. Ang layo pa, napakalayo. 3 hours to Singapore, layover of 6 hours, and then 13 hours pa. Ang layo. So, ang next prayer ko, Lord, pasensya na kayo sa prayer request ko ha. Sabi ko, Lord, yung mga katabi ko naman, pwede yung mabango. Siyempre, tagal ng biyahe mo. Kung, di ba, stuck ka with that person. Sabi ko, Lord, pwede mabango. At saka pwede yung mabait naman. Okay, so anyway, yung first ko, may nakatabi muna akong very nice Pinoy lady. Mag-asawa sila. So ang ganda, 3 hours lang yon to Singapore. But after that, sabi ko, Lord, binago ko na. Kasi ang ganda nung katabi ko, mabait. Kinausap pa ako, ganyan. Yung sunod, sabi ko, Lord, pwede bang wala na lang akong katabi? O kung may katabi man, sabi ko, at least mabait sila. So una, may katabi ko. Pero maya-maya, yung katabi kong babae, mag-ina sila eh. Yung katabi kong babae, tingin siya na tingin sa likod ko, yung pala may bakante sa likod ko. Alam mo ba, lumipat siya sa likod ko. Sabi niya, ayaw kong katabi yung anak ko, dito ko sa likod mo. Okay, so anyway, wala po akong katabi, ang luwag. So pinakita ko nga dyan yung mga mga upuan ko, lagi akong walang katabi. Tapos may time pa, may bakante dito. Alam niyo ito yung CR, tapos may maluwag na upuan. Tapos, di ba?
ang laki ng legroom nyo. Pag 13 hours, napaka-importante ng legroom. Di ba? Yung ma-stretch mo lang yung paa mo kasi buong time nakagano yung paa. Ang sakit-sakit sa tuhod. Asan na yung video natin? Pakita natin. Ayan. Pinakita ko kasi sa mga anak ko, tingnan nyo, wala akong katabi. Ang bless ko mga anak, wala akong katabi. Sabi ko. Tapos yan po yung maluwag na maluwag. Dalawa ang mesa ko. Actually, dalawang upuan, wala akong katabi. Tapos nasa dulo yung isa. Ayan, ang paa ko, nadederecho ko. At yan po, of course, may TV, ganyan-ganyan. But actually, kung tutuusin, napakaliit lang po talaga ng leg rooms. But favor upon favor, from the airport to the planes, lagi pong may highly favor na nakatatak sa akin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, ayan yung paa ko, ang taas. Okay, anyway, aside from that, alam niyo po ba, pagdating namin sa airport, planado na kami. Sabi sa akin ng classmate ko, kayo magbubuhat ng maleta nyo, ha? Magte-train tayo, tapos magbubus tayo. Sabi namin, okay. Kaya alam nyo ginawa ko, 2 months before my trip, nagwo-workout po ako. Incline pa yung treadmill ko. Kala ko, sapat na yun. Grabe pala yung mga bundok doon. But anyway, nagte-treadmill ako, naglilift pa ako ng weights. Okay, nag-lift ako ng weights kasi handa na ako magbuhat ng maleta. Pero alam nyo ba, lo and behold, pagdating namin sa airport, sinundo kami nung nanliligaw doon sa kaibigan ko. Siyempre, paporma siya, di ba? Naka-Jaguar pa kami. At siya ang nagbuhat ng maleta, wala kaming binuhat. Siya ang nagbuhat ng maleta, hinatid kami hanggang bahay nila. Inakyat pa yung maleta namin sa taas. Ang payat-payat niya, pero binuhat niya yung 2 maleta. Siyempre, papogi siya. So, inakyat niya hanggang 3rd floor. Okay, wala kaming binuhat. Sabi ko, yan, sana pag-uwi din natin. Sabi ko, hihatid tayo ulit sa airport. Sabi ko, Elmi, wag mong aawayin ha, hanggang makarating kami sa Pilipinas. Alam nyo ba, prayer namin yun, hatid tayo. In Jesus' name, hatid tayo. Favored tayo ni Lord. Pati pag uwi, hinatid din kami. Sobrang favor. Palakpakan naman natin si Lord. Big deal yun. Alam nyo ba ang pakiramdam ng bubuhatin nyo yung maleta tapos isasampa nyo, please mind the gap. Tapos bubuhatin mong ganyan sa mga tren, ang hirap po nun. Tapos kakalad ka rin mo, ang street nila doon, cobbled. Hindi po patag. So yung maleta mo, gaganyan-ganyan ka doon. Alright, so aside from that, when we went to Scotland, so maganda po London, pero beautiful ang Scotland. You should go to Scotland. Pag nakita mo yung mga hills doon, sabi mo, the hills are alive. Mapapaganon ka. Mapapasound of music ka. Dahil ang ganda-ganda po doon. Green na green. No? Pagdating namin Scotland, kami po ay ng Airbnb. Airbnb. Sabi sa amin, it's a hilly place. So kala naman namin, cute, hill, nasa hill. Okay, pagdating namin doon, malabundok. Although patag naman yung daan, kaya lang, napaka-steep. Kamusta naman? 57 years old na kami. Hindi naman kami mga taga-bundok, no? Pero napagaganda ng mga bahay. All around you, puro mga bundok, greeneries, and these are my favorite. Asan yung picture natin? Ayan. Paakyat po kaming ganyan. So pagdating namin doon, we decided that ayan, yung nasa gitna po, actually hindi masyado malinaw, pero yan po yung mga bundok na nakapaligid sa Scotland. So Scotland pala was built upon 7 hills. Yun ang sabi sa amin. But anyway, ayan po, kami yung tatlo. Ayan po yung London Bridge. Hindi London Bridge ba yan? Ayan. Tapos Scotland po yung castle dyan. Okay. So anyway, pag akyat namin ganon, napakahirap pala nung hill na yon. So we decided to cancel yung amin pong Airbnb. 3 days kami dapat doon. Kaya lang, feeling namin, pag umakyat kami doon, ayaw na namin bumaba. Kasi bababa na naman, sa akit na naman kami. Sabi ko, di natin to kaya. Lumipat tayo. So we decided, lilipat kami. And i-forgo na namin yung Airbnb namin. Sabi na, alam namin that Airbnb, when you cancel on the same day, no refund. Ang mahal. Ang mahal po nung sabi na, sige na, bayaan mo na. Kaysa naman umakyat ulit tayo ng bundok. So we decided, okay na. Pero the favor of God was upon us talaga. Alam nyo ba, kinancel namin si Airbnb, sabi sa amin, no refund. Okay, fine.
Pero tumawag sa amin yung may-ari ng Airbnb. Sabi niya, I'll do something about it. We were given a full refund. That is the favor of God. Come on, bless the Lord. Ang mahal nun. Thank you, Lord. Tapos ito pa, that time that we went to Scotland, summer. Summer po yan. Actually, malamig pa rin, pero summer. At naglalabasan lahat ng tao, meron silang mga festivities, meron silang tinatawag na fringe. Okay? Labas lahat ng mga tao dahil walang snow. No? Yun lang yung panahon na naglabasan ng mga tao. So, nandun din po yung mga turista. Hindi namin alam yon. Kala namin, okay na yung Airbnb namin, kaya wala kaming problema. Yung pala, fully booked lahat ng hotel. So, yun ang isang problema. Pero, sa paghahanap namin, may nahanap kaming isang hotel. At isang room na lang din ang wala pang, ang nabakante pa. And it was given to us, favorably, nabigay sa amin. Katapat ng bus station, walang bundok na lalakarin. Kaya kami ay, naka-travel back and forth na walang kahirap-hirap. Okay? So, favor upon favor po talaga. Kaliwat kanan, may nanlilibre sa amin ng pagkain. Salamat sa Diyos dahil ang mahal ng pagkain doon. Okay? Isang meal, $11, pinaka 11 sterling. Napakamahal po, times 70, 75. Ganun po kamahal. Isang meal. Sandwich lang yon, sandwich. Okay? So anyway, yung last testimony ko is, may time na itong nandito na girl, yan, si Jen. Yung nasa gitna po kasi, yan yung taga-London eh. Nagkataon po na may date siya. Siyempre, para na maihatid kami pabalik. Okay, may date siya. At kaming dalawa lang ang magbabiyahe. So sabi niya, ganito yan ha. Sasakay kayo dito sa bus station na to, sa train station na to. 12 stops yan, huwag kayong bababa. Pagbaba nyo, doon na yung lugar. Okay, good. So kami naman, lakad kami. Wala kami alam, pero sige na, let's brave it. So all the way, I would say, the Lord is my shepherd, I shall not want. Okay? At so ligaw kami, no? Pero sinubukan pa rin namin. And then finally, pagdating doon, yung stasyon na yon, lahat ng dumaan na train, canceled. Meron daw pong problema sa signal. So kami, wala kaming alam ko. Kasi kung taga-ron ka, alam mo kung saan ka sasakay na ibang line so that you can get to connect to the other line. Something like that. So ligaw kami. So tanong dito, tanong doon. So finally, nung nakita na namin kung saan kami sasakay, sabi sa amin ng mama, you ride that train. And nag-stop na yung train. So takbo kami, takbo. Okay? So takbo, pagpasok ko doon sa train, sumara yung pinto, naiwan yung kaibigan ko sa labas. My gosh! Alam mo, sabi namin, nagsigawan kaming ganon. Wala na. Tapos ito, bago kami mag-alala, syempre papasok na ang daming alala nun, di ba? Parehas na nga tayong ligaw, nagkahiwalay pa tayo. Okay, wala kaming plan B. Kasi kapag si Pastor Mike ang kasama ko, may plan B kami. Ganto, share ko lang para baka magamit nyo rin. Pag may naiwan, sumakay kayo ng bus, ng train, the next stop, bumaba kayo, aabangan ko kayo doon. Yan ang training sa amin ni Pastor Mike. No? O pag nahiwalay kayo, kunwari, ako unang pumasok, naiwan siya. Yung susunod na stop, baba ka doon. Para siya, susunod, bababa din siya doon. Naiintindihan niyo ba ako? Okay. So wala kaming plan na ganon. Kasi ngayon lang kami nagkita eh. So nagkasigaw kami, sabi namin ganon. So anyway, naiwan si Jen sa labas, ako'y nasa loob. Ito nakakatuwa. Bago pa ako makapag-alala, bigla na lang, ting, bumukas ulit. Ito sasabihin ko sa inyo, sa tagal ng time ko doon sa train, ilang beses kami pasakay-sakay dyan, never ko pa nakitang sumara na, tapos bumukas ulit. And sabi namin, baka hindi lang natin alam. Pero pagpasok ni Jen, sabi niya, favored tayo ni Lord. Oo, favored tayo ni Lord. Thank you, Lord. Kasi biro mo, parehas kaming ligaw, magkakahiwalay pa kami. Okay, sabi, hindi ko na alam kung anong gagawin ko kung nagkahiwalay tayo. So anyway, tinanong namin taga London, sabi namin, nangyayari ba yun? Pag sumara na, bubukas pa ulit. Sabi niya, very rarely. Usually, nangyayari yan kung may naipit na tao. Yung talagang hindi makalabas yung tao, kailangan nilang buksan. In fact, nung nandun po ako, nakakita ako na isang babaeng pumasok siya, ipit na ipit talaga siya. Talagang pinilit niya, hanggang nagkaipit-ipit yung paa niya, hanggang nakalabas siya. Sabi ko, ang sakit nun siguro, no? Kasi ipitin ka talaga. Pero alam niyo, nakalagpas na siya, hindi naman bumukas eh. Hindi talaga bumukas. Maski sa Singapore, hindi ko nakikitang bumubukas ulit yan. Alright? So anyway,
Siguro may naipit, bumukas para sa amin. Pero what can I say? That is the favor of God. Hindi kami nagkahiwalay at nakarating kami on time. Amen? Kasi may hinahabol po kaming time na theater, manonood kami Mrs. Doubtfire. Anyway. So, yon, it was favor after favor hanggang pag-uwi namin, hinatid kami, and I thank God. And let me tell you, this is the point. I did not preach and say, oh Lord, nag-preach ako ha. Gandahan mo naman yung travel ko. Lord, nagturo ako. Nagbigay ako dito, nagbigay ako dyan. Lord, gandahan mo naman yung travel. Walang ganon. I only believe makakarating ako and I know that the Lord is my shepherd, I shall not want. I just believed. So whether it's protection, whether it's the physical thing, okay, yung mga favor from other people, sabihin natin lahat, only by faith. Only by faith. Amen? Hindi mo makukuha, babayaran mo ang Diyos para makuha mo ang mga gusto mo. And this is being imparted to us by the Lord, fine-tuning. Kasi alam ng Diyos, may faith na tayo lahat. Bigayan lahat ng Diyos ang ating faith. That's the faith of Jesus Christ. But how do you use that faith? Okay? It's by faith alone, in Christ alone. Not in your own works, not in your own goodness. It's by faith in the finished work of Jesus Christ alone. Amen? Did you get that? Come on, bless the Lord. Give Him the glory. Hallelujah. Brother Bob. Ayan. So last verse na to, as I wait for Brother Bob. Ayan. Alam nyo ba, 18 steps a day ako doon. 18,000 steps. Kaya pumayat ako. Natuwa naman ako. Pumayat ako konti. Ayan. 18,000, 14,000. Walang bumaba ng 14,000. Sobrang puro lakad. Minsan 2 hours na lakad. Kaya sabi nila sa akin, ayan, pastora, nakapag-relax ka na doon. Hindi relax yon. Ito ang relax. Okay, yung ginawa namin doon pagod. Pero, nasusuklian naman ng biyaya ng Diyos at napakadaming kagandahan na nakita namin ng kabutihan ng Diyos. Amen? Praise God. Are we blessed? The Word of God tells us in 2 Corinthians 4:13, and since we have the same spirit of faith, of Abraham, of David, even of God, according to what is written, I believed and therefore I spoke. Sabihin natin lahat, we also. Sabihin natin, we also believe and therefore speak. So, ibig sabihin, dahil naniniwala tayo, ang resulta niyan, magsasalita ka. And that's why it manifests. You speak what you believe. Resulta na lang yung speaking by what you believe. Because mahirap sabihin pag hindi ka tunay na naniniwala. Sa ilong lumalabas yan. Pero when you truly believe, you speak it out. And you experience the goodness of God. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Whatever your hope is, just believe. Only have faith in the finished work of Jesus Christ. Amen? Father God, we thank you that today you have reminded us once again. Salamat sa iyong natapos na gawa through your Son, Jesus Christ. Everything's been paid for. Everything is for free. We just believe in the finished work of Jesus. Even for the salvation of those who have not yet believed in Jesus. Today is your receiving day. Receive Jesus in your life today, and you will never be the same. Your life will be transformed by the power of the Holy Spirit. Your life will be towards Jesus, and you are saved forever. So kung meron dito who has not yet received Jesus, believe in Him today, and you already receive Jesus as your Lord and your Savior. Ikaw ay ligtas na. Amen? Father God, we thank you. We are so blessed. Salamat, Panginoon. Sukdulang biyaya ay para sa amin. Bawat isa rito, sukdulang biyaya. Bawat panaginip, bawat nais sa kanilang buhay, makakamtan nila as they believe and speak out what they believe according to your finished work. Salamat, Panginoon. We believe
each one of us shall experience your goodness in the land of the living. And everybody says, amen and amen. Come on, give him the praise.